Good morning, everyone. Let us now pray our novena to our Mother of Perpetual Help. We join you and call on God our dear Father, the Lord of us all. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In God's Holy Spirit, your children are we. And for us, our model, good Christians to be. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children, to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son. Strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God, you accepted the mysterious designs of his will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that he answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share his resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same. While praying for our own intentions and for the intentions of all here present at this novena, we earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, walk in solidarity with the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended him. Dearest Mother, help us to avoid sin,
which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your compassionate intercession. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loved his church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children, that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility, that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, Pray for us. Holy Virgin conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you. Pray for Loving Mother, pray for us, that loving we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, pray for us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, pray for us. that we may be meek and humble of heart like your Son Jesus, Loving Mother, pray for us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, pray for us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, pray for us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, pray for us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, pray for us. that we may understand the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, pray for us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, pray for us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, pray for us. that we may strive to be true Christian by our loving concern for others, Loving Mother, pray for us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, pray for us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, pray for us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, pray for us. that we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, pray for us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, pray for us. that we may accept our responsibility in the community in the spirit of genuine service, Loving Mother, pray for us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Francis, the bishops, and the clergy, Loving Mother, pray for us. that we may be blessed with an increase of priestly and religious vocations, Loving Mother, pray for us. that we may care and protect God's creation, Loving Mother, pray for us. that we may defend the human dignity and sanctity of human life from conception to natural death,
Loving Mother, pray for us. that there will be genuine and lasting peace in the world, Loving Mother, pray for us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know him, Loving Mother, pray for us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, pray for us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, pray for us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, pray for us. that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, pray for us. Let us now pray in silence for our own intentions. Holy Mary, pray for us. Pray for all the people of God. May all experience God's perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Amen. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be truly grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and renew our lives. Through you, we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of his love, to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through this novena, inspire us with greater confidence in God's loving mercy and perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in his love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayer for the sick, especially those whom we remember at this moment. Grant that they who are weighed down with pain and other affliction of illness may experience God's healing power and comfort. Restore them to health in body and soul, so that they can continue to serve you and their brothers and sisters. Amen. Mother of Christ,
the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Mass intentions for today, November 8. Prayer and thanksgiving for Kathy Buckberry and Father Wesley, for the gift of life to Rowena Messina, Ricky Camacho, Agnes Hansilan. Thanksgiving for the 55 years of Catechetical Institute of Mensa Domini. For the guidance of the Holy Spirit to Shira Rachel Umagap. Special intentions of the Mensa Domini finance team. For the grace of healing and fast recovery to Norma Abiera, Arnulfo Pastor, Kevin Quilino, Noemi Santillan, Jose Rolly Sarmiento, Elisha Chinel, Rita Odani Ople, Telong Igmar Mission, Lydia Abiera, Virginia Ledesma. For the repose of the souls of Monsignor Jesus de los Reyes, Esdras Isulat, Felix and Joaquina Painaga, Editha Uy, Father Casper Reitbergen, Paquito Senilia, Salvador Diana, and all the souls in purgatory. Let us prepare ourselves for the celebration of the Holy Eucharist.
Ginahandom sa penay, ang pangang panay, katumbas sa kalipay. Ang pag-ampun ni Jesus, nga kita mangin isa sa pagsirbe sa iya, pinaagi sa gugma ang tanan nga pagdumot, ikalimtan ta. Ang kalinungan, ginahandom sang tanan, ang paghang panay, katumbas sang kalipay. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu Santo yara sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala, agud nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nya mga misteryo. O Ginoong Jesus, imo ginpakita sa amon ang dalan padulong sa Amay. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. O Ginoong Jesus, imo kami ginalugpayan sang imo kamatuoran. Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. O Ginoong Jesus, ikaw ang maayo nga manugbantay, nga nagatuytoy sa amon padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita. O Dios, sa tagsa-tagsa kasimbahan nga nagapanglakaton sa kalibutan, yara ang simbahan nga isa, Santa, Katolika, kag Apostolika. Itugot niyang imo katawhan nga naiusa sa ila obispo, kag nahugpong sa Espiritu Santo, paagi sa Ebanghelyo kag sa Eucharistia. Mangin maathag nga larawan sang imo bug-os nga simbahan, kag mangin tanda kag instrumento sang presensya ni Kristo sa kalibutan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan niya mga tuig sa mga katuigan. Amen. Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa taga-Roma. Mga utod, hindi kamo dapat mautangan sa kaybisan sino, kundi ang dapat manginutang ninyo amo ang paghigugmaanay. Ang nagahigugma sang iya isig katao, nagakatuman sang kasuguan, ang mga sugo nga nagsiling, hindi ka magpangin babayi, ukon magpangin lalaki, hindi ka magpatay, hindi ka mangawat, hindi ka magkaibog. Initanan, kag iban pa nga mga sugo, sarang matingog sa isa lamang kasugo nga nagasiling. Higugmaa ang inyo isig katao, subong sang imo kaugalingon. Ang nagahigugma sang iya isig katao, indi gid maghimo sa iya sing malaot. Gani, ang paghigugma, amo ang pagtuman sang bug-os nga kasuguan.
Amo ini ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Bulahan ng mga tawo nga may kaluoy kag nagapahulam. Bulahan ng mga tao nga may kaluoy kag nagapahulam. Bulahan ng mga tawo nga nagatahod sa Ginoo, nga nagakalipay sa pagtuman sang iya mga sugo. Ang iya mga kabataan mangin gamhanan sa duta, ang kaliwat sang maayo nga mga tawo pagabindisyonan. Bulahan ng mga tawo nga may kaluoy kag nagapahulam. Ang kapawa nagasilak sa kadudulman para sa maayo nga mga tawo. Para sa mga maalwan, maluluyon kag matarong, nga wala nagadaya sa iya negosyo. Bulahan ng mga tao, nga may kaluoy kag nagapahulam. Nagahatag siya sing maalwan sa mga nawad-an, kag ang iya kaayo wala sing katapusan. Mangin gamhanan siya, kag mangin talahoron. Bulahan ng mga tawo nga may kaluoy kag nagapahulam. Bulahan ng mga tawo nga may kaluoy kag nagapahulam. Kilala nga kinahanglan gid nila ang Dios. Alleluia, 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 alleluia. Ang gugma niya walay katapusan. Alleluia, 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 alleluia. Sa mga tumulo ang ginatigan at ginarian sang Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang gugma niya walay katapusan. Alleluia, walay katapusan. Alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyaraman sa iyo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Sadto nga panahon may madamo gid nga mga tawo nga nag-upod kay Jesus. Nagliso siya ka nagsiling sa ila. Ang bisan sin-o nga nagakari sa akon kag wala nagahigugma sa akon, labi pa sa iya amay kag iloy, asawa kag kabataan, kauturan niya lalaki kag babayi, kag sa iya kaugalingon, hindi mangin akon gintuton-an. Ang bisan sin-o nga wala nagapas-an sang iya kaugalingon niya krus, kag nagasunod sa akon, hindi mangin akon gintuton-an. Kung ang isa sa inyo nagpatindog sing tore,
Hindi bala ginaisip niya anay ang bili, agud mahibaluan niya kung makaigo ang iya kwarta sa pagpahuman sini. Kay basi sa tapos mapasad niyang sadsaran, hindi na siya makasarang magpatapos ang tore, kag ang tanan niya makakita sini magayaguta sa iya. Magasiling sila, ini nga tao nagpatindog sing tore nga hindi makapatapos. Kung ang hari may 10,000 nga mga soldado, magpakigsumpong sa isa ka hari nga may 20,000 ka mga soldado nga nagapadulong batok sa iya, magapungko anay siya ka magabinag-binag kung bala may tuman siya nga kusog sa pag-atubang sa magapadulong nga hari. Kung hindi siya makasarang, magpapadala siya sing tiglawas sa pagsugata sang nagapadulong nga hari, samtang malayo pa siya sa pagpangayo sa pagpakighusay. Sa katapusan, si Jesus nagsiling, sa amuman niya bagay, wala sang inyo nga mangingintutunan ko kung hindi siya magbiya sang iya pagkabutang. Mga kauturan ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Kristo. Sa atin niya ikatlo nga adlaw kang atin niya pag-aman para sa pagtakip kang tuig kang atin niya jubileo, tuig kang grasya. Ginaimbitar kita kang Dios sa paglantaw kang atin kaugalingen. Kung kita bala mga takos nga mga gintutunan kang atin niya Ginoo. Are we really a worthy servants? Are we really a worthy disciples of our Lord? Mga kabugtuan, we are not exempted. No? Ang kada isara, wara ma-exempt, hindi exempted, sadyang pagiging gintutunan kang Dios. The moment that we receive the sacrament of baptism, sa tiniun pa lang nga nabaton natin adiyang sakramento kang bunyag, gintugro ka natin adiyang responsibilidad, andyang tawag nga mangin gintutunan. No? Kita magkuon nga ang mga gintutunan, gintawag lang bilang mga pari, mga madre, mga reliyoso o kun relihiyosa. Tanan kita nga mga katawhan kang Dios. Tanan niya ginakonsidera kang simbahan ang mga ginordinahan kag ang mga laiko. Wanaw, tungod ay sa bunyag, may kabuhi kita kang partisipasyon sa diyang ginatkuon natin nga threefold ministry of Jesus. Kag ano ang diyang mga threefold ministry of Jesus? Anang pagkapari, anang pagkahari, kag ang anang pagkapropeta. Tibahin diya kang atin kabuhi bilang mga gintutunan. Ugaring, sa diin gid man bala napasad, andyang kabuhi natin kapag kagintutunan. Paano kita makabuel kang diyang kaisig, kag kabakid, agad magbiya kang tanan, kag magsunod sa atin na Ginoo? Kuon kang atin niya Ebanghelyo, ang paghigugma sa Dios. Gugma ang sadsaran kang pagiging gintutunan. Amo man diyang panaksihan ni San Pablo sa tanuna nga pagbasa sa anang mga sulat sa mga taga-Roma. Ang gugma, amo ang nagatulod ka natin sa paghimo kang kamayan. Ang gugma, amo ang nagatulod ka natin sa paghimo ka mga butang nga para sa Dios, hindi para sa kalibutan. Pero sa atin Ebanghelyo, naga-challenge sa ka natin nga andyang gugma, nagatulod pagid ka natin sa paglantaw kang madalom kang ang kahulugan kang atin kabuhi bilang mga gintutunan. Ano ang diyang hangkat ng gugma ka natin? Ang paghigugma itlubos sa Dios, labaw sa tanan. Ti kun atin lang tawon mga kabugtuan, ang kabuhi sa tilad, napunan ka diyang kabuhi kang hangkat kanyang paghigugma, labaw, kapag higugma sa Dios, labaw sa tanan. Manhaw, tungod kay ang kalibutan sa tilad, nagatugro ka natin ka mga higayon, nga mas lantawon natin, kag tugruan natin, kang bakil nga paghigugma, ang atin kaugalingan, ang mga butang nga makapasadya, ka makapalipay ka natin, kag ang mga bagay-bagay ridya sa kalibutan, nga makuun kita sa mata kang pagtuo, temporaryo ang tanan. Amo diyang ginapakita rin sa tilhad kang panahon, nga ginatawag man ka natin, hindi lamang bilang
bilang sangkasimbahan, kundi bilang mga antikenyo. Ang lokal nga simbahan atin ginasaulog sa tilad ang ana nga jubileo. No? Makuon kita senior citizen rin ang atin nga simbahan rin diya sa Antique. No? 60 years old. Pero paano kita padayon nga panglakaton bilang sangkalokal nga simbahan? Diin napasad ang atin kalipay. Diin napasad atin pagiging gintutunan nga ginpasad 60 years ago bilang sangkaprelatura, 40 years ago bilang sangka-diocese. Ukon almost 400 years, no? nga atin pagsaulog, kaniyang kabuhi natin, kaging panggas ang Kristyanismo since 1581. Paano kita nagtubo bilang mga gintutunan? Sa diin na base ang atin pagtugro kang atin kaugalingan. May ridyan man bala kita nga kapasidad sa pagkilala kag sa pagigugma sa Dios labaw sa tanan. Ti paano ang konkreto nga pagpahayag natin kang pagigugma sa Dios labaw sa tanan? No? Kung kang atin nga ebanghelyo sa katapusan nga parte, wala sang isa sa inyo nga mangin gintutunan ko kung hindi siya magbiya sang iya mga pagkabutang. If we always fixed ourselves to the world, then we don't have any capacity to give our all, even our love to God. If we always fixed ourselves with the world, then we don't have any capacity, no, to love God above all. Wanaw, may pag-ulikid pa kita para sa kalibutan. May pag-ulikid pa kita para sa atin mga pinalangga, sa atin mga pagkabutang. Di mo diyang tawag ka natin mga kabugtuan. Hindi man kuon nga we leave everything behind and we just follow the Lord without nothing. But it is about spirituality of being poor. Why? We need that spirituality of being poor. Because being poor, we have always a space for something. And that is space for God. Nantawab lang mga imol. Always may panginahim ng lanen. Always may lugar kay tungod wara sanda. And that is space. No? Amo ang dapat punon kang Dios sa atin kabuhi. Kay kun nawili kita sa diyang kalibutan, kag napuno kita kang tanan, God has no space in our lives. Ang Dios wara ti lugar sa atin kabuhi. Kag amo diyang nakita sa atin nga probinsya kauna. Our desire for God, our space for God. Gani ginpuno diya kang lokal nga simbahan nga nagtubo. Kag paano nagtubo? Kag paano ginpasaniyog? Kag ginpapag-en ang diyang atin nga katilingban sa pag-abot rin kang atin ikaruwa nga obispo Bishop Raul Martires kang 1983. No? Pero ang atin nga elevation to the diocese was declared by Rome by November 15, 1982. No? So kung sa yuron, gin-elevate rin kita, definitely kang Vatican, 1982. No? November 15. Ganita, itakop natin ang ating nga jubilee sa November 15, sa Miyerkules, sa sunod niya simana, 1 week from now, tungod kay amura ang anniversary kang elevation natin as a diocese kang 1982. Yeah? Pero formal nga gin possess o kon ginbaton ni Bishop Raul Martires ang katedra kag ang bilog nga diocese kang March 1983 lamang rin tungod kang process kang preparation for the canonical possession. But our formal elevation to the diocese is November 15, 1982. Tingod karian, paano ginpasaniyog ang diyang pagsabat natin, kang panawagan kang Ginoo nga mangin gintutunan, kang pagsaulog natin kang atin nga Silver Jubilee as a local church in the year 1987. Kag paano ginpasaniyog diya sa paghiwat ng atin nga First Diocesan Synod of 1987. Kang naghimo kita ka mga statutes, kang atin nga mga rules and regulations, vision, mission as a local church. Kag ridyan rin napasad ang mga
pagsaulog natin kadiyang mga programa para sa mga parokya, pagpasanyog kang diocesan level natin nga mga programa, andyan mga parish pastoral council, ang mga barangay pastoral council natin sa mga lomas. Tungod yang atin nga First Diocesan Synod kang 1987. Ti amo diya ang mga tawag kang Dios nga ginpanggas ka natin bilang sangkalukal nga simbahan. Pero ang pamangkot karon ka natin bilang mga antikenyo nga simbahan, padayon bala natin nga ginakabuhi, ka ginapasanyog, andyang tawag ka natin bilang lokal nga simbahan. Ang mga bunga kang ginatawag natin nga First Diocesan Synod kang 1987. Ura rin maliwat ang ating Diocesan Synod, tungod hay, paano ginapadayon lamang diya kang atin nga pagsaulog ka mga Diocesan Pastoral Assemblies. Ti paano kita nagatubo? Napalambo baladya kag natugro natin sa mga katauhan andyang bunga kang ating Diocesan Synod. Challenge niya kalamon niya mga kaparian kag ang mga ministro kag ang mga reliyoso kag reliyosa nga padayon nga naga-partisipar sa pagpasanyog kadiyang mga bunga kang ating Diocesan Synod. We are now 60 years, senior citizen ren. 40 years sa diocese, no? Pero padayon pa nga ginapasanyog natin adyang hangkat ng ating Diocesan Synod, agad mapapag-un ang ating identity bilang mga gintutunan kang ating nga Ginoo. Kabay pa nga sadyang mga programa, magpadalim pagid ang ating nga pagkilala sa ating nga Ginoo, kag pagsabat sadyang panawagan kang gugma, pag-alagad, pagtugihan kang kaugalingan. Tiyan mo dyang hangkat ka natin bilang lokal nga simbahan sa Tilan, nga naga-enjoy kan diyang spirit of jubilee sa kadiyang nga tuig, nga atin igatakop sa Miyerkules nga adlaw, kaimaw ang Apostolic Nuncio, ang representante kang Santo Papa. Paano natin ginakabuhi, kag ginapasalamatan adyang bunga, kang pagtugro ka natin, kadyang higayon, agad maghigugma sa Dios. Padayon bala kita nga nangin mahigugmaan bilang sang kakomunidad, bilang sang kasimbahan. Ti pangayoon natin adyang grasya, samtang padayon kita nga nagapreparar kang atin kaugalingan, agad niya ang kabug-usan tiyang grasya kadyang tuig kang jubileo, mapaka natin, kag magpatubo ka natin bilang sangkalukal na simbahan. Amen. Hinigugma ko nga mga kauturan, ipangabay naton sa amay sa langit niya iya kita ubayan sa aton pagpanglakaton sa sining kalibutan. Kamagpadayon kita nga maisog sa pagtindog sa aton pagtuo sa tunga kang nagakalain-lain nga lakat sang panahon. Maglaom kita sa iya nga nagasiling, Ginoo magupod ka sa imo simbahan sa iya pagpanglakaton. Ginoo magupod ka sa imo simbahan sa iya pagpanglakaton. Agud nga ang simbahan sa Antique, sa paggiya sang Espiritu Santo, magpadayon sang iyang misyon sa pagtuytoy sang mga katawhan, pakadto sa amay paagi kay Jesus, mga muyo kita. Ginoo, magupod ka sa imo simbahan sa iya pagpanglakaton. Agud nga ang mga ordinaryo namon nga mga hilikuton, bilang mga tumuluo, hindi manginupang sa aton sa pagpalapit sa Dios, kundi himuon naton ini nga mga pamaagi sang aton pagkabalaan, mga muyo kita. Ginoo, magupod ka sa imo simbahan sa iya pagpanglakaton. Agud nga amligan sang Ginoo ang tanan nga nagapangabudlay, nagabiyahe kag mga masakiton, mga mangunguma, mga mangingisda, mga manunudlo, estudyante, kag mga miyembro sang sosyudad, nga miyembro man sang simbahan, mga muyo kita. Ginoo, magupod ka sa imo simbahan sa iya pagpanglakaton. Ipangamuyo man naton ang tanan nga mga kaparian nga mga misyonero nga nangin instrumento agud makalabot ang pulong sang Dios diri sa aton diocese. Mga muyo kita. Ginoo, magupod ka sa imo simbahan sa iya pagpanglakaton.
Agud nga tagan sang kapahuwayan nga dayon, ang mga pinalangga naton nga mga nagkalamatay, kalakip na yadtong nagtugyan sang ila kaugalingon, agud mapatubo ang himpit nga pagtuo sa aton diocese, mga muyo kita. Ginoo, magupod ka sa imo simbahan sa iya pagpanglakaton. Sa kahipos sa tanibungat sa Ginoo at ang personal nga mga intensyon ka mga pangamuyo. Dios nga mo na may paagi sa gugma kag kaayo, tamda ang mga pangamuyo sining imong katilingban nga nagatipon sa pagpasalamat bangod sa regalo sa imo pulong kag simbahan. Ilabi na gid ang amon lokal nga simbahan, ang Diocese sang San Jose de Antique. Initanan amon ginaampo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Dayawon to Ginoo, Dios sang tanan nga mga tinuga, kay amon ginbaton ining tinapay gikan sa imo kaalwan. Amon ginahalad sa imo ining patubas sang duta kag kinabudlayan sang tao. Agud mahimo ini nga tinapay sang kabuhi nga dayon para sa amon. Bayaw ng Diyos sa gihapon. Dayawon to Ginoo, Dios sang tanan nga mga tinuga, kay amon gimbaton ining binugikan sa imo kaalwan, amon ginahalad sa imo ining bunga sang ubas kag kinabudlayan sang tao, agud mahimo ining ilimnon nga espirituhanon para sa amon. Dayawan ng Diyos sa gihapon. Magpangamuyo kamo mga utod agud ang akon jagang inyo sakripisyo, mahamutan unta sang Dios Amay nga makagagahom sang tanan. Badunin ta sa Ginoo sa kapisyo simo kamo, sa kalayawan sa kaymayan sa iya ngalan, sa atin man kapuslanan, kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, amon ginaselebrar ining handumanan, sang walay dulunan nga pagigugma sang imo anak, kabay ngang iya makaluluwas nga pag-antos, magdala sing kaluwasan sa bugos nga kalibutan, paagi sa misteryo sang imo simbahan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kagangay gid, igo kag mapuslanon samon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay paagi sa pagkamatay sang imo anak, kag sa gahom sang Espiritu Santo, imo ginatipon liwat ang imo mga anak, nga nagalaplaag tungod sang sala. Sa sininga paagi, ang imo simbahan nga naiusa sa gahom, kag sa larawan sang Santisima Trinidad, ginapakita sa bugos nga kalibutan, subong lawas ni Kristo, kag templo sang Espiritu Santo, sa pagdayaw sa imo, walay katubtuban nga kaalam. Ganiupod sa mga angheles sa langit,
Amon ikaw ginadayaw sing malipahayon, nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoo, Diyos ang mga ehersito, napuno ang langit kag duta, sang kahimayaan mo. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Napuno ang langit kag duta, sang kahimayaan mo. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sa tanan niya pagkasantos, gani ipadalang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot, agod na mahimo ini para sa amon, nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya iniging panagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini, kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos sang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya iniging palibot sa iya magintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag mag-inom sa sining kalis, kay iniya mo ang kalis sang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala naton ang misteryo sa pagtuo. Kristo napatay, si Kristo nabanhaw. Magkari ka, o Ginoong Jesus. Kaniwa may amon ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa ngadumanan sa pagkamatay ka pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mga takus sa pagatubang kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Marvin, kag sa tanan niya kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabihan, batuna sila sa pagtan-aw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri nagatambong, agud mambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen, Iloy sang Dios. Upod kay San Jose, ang ihinigugma kag tampad nga bana. Upod sa mga apostoles kag martires,
kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesukristo. Pagi kay Kristo, upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo Dios Amay, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dengeg kag himaya, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen, amen, amen. Tungod sa ginsugo sang aton maluluwas, mga muyo kita sa madako nga pagsalig, suno sa iya gintudlo sa aton. Amay namon, ngayara ka sa mga langit, padayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sa kanunamon sa matagadlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, siling nga ginapatawad namon mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami pagdaog sa mga panulay, Hinuno, luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nakapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom kaganghimaya sa mga tuig sa mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait na paghiusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Kag yara man sa imo. Pagatagay kamo sing paghidait. Korderos sang Dios, Ginagawala ka sa mga silasang kalibutan, maluwi ka sa amon. Kordero sa Diyos, ginagawala ka sa mga silasang kalibutan, maluwi ka sa amon. Kordero sa Diyos, ginagawala ka sa mga silasang kalibutan, hatagan mo kami sing paghidait. mga kauturan, iari si Ginoong Jesus ang Kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan na maginadapit sa sining bangkete sang Kordero. Ginoo, dili ako tapos na magsulod ka sa akong puluyan. Ang pangimit lang lamang isa kapulong kag magayo ang akong kalag. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Mga muyo kita. O Ginoo, itugot niyang imo simbahan, magtubo ka magpadayon tubtub sa katapusan, sa pagkabalaan sang kabuhi, sa kahimpitan sang pagtuo, sa pagigugma sa isa kag isa, kag sa tunay nga pagsimba. Dumalahi kag apini pirme ang imo mga ginsagod sing dayon, paagi sa imo pulong kag sa lawas sang imo anak. Siya nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan niya mga tuig sa mga katuigan. Amen. Galat kita kaambahanan sa ating patron kang Dioceses San Jose. Magluhod kita para sa pangamuyo sa tuig kang Diyos. Makagagahom kag may gugmaan niya tatay, nagadayaw ka nagapasalamat kami, bangod sa mayad niya mga butang nga imo ginhimo kanamon, bilang sangkalokal nga simbahan, sa silid kang kanuman katuig. Imo kami ginubayan sa tinga kang amon mga kalipay kag mga pag-antos, ilabiranggid sa tinga kang mga kalamidad kag kalalatan, agad may kabuhi ang tanan, kabuhi sa anang kabuganaan. Himuang nga kami padayon magsabat sa panawagan kang misyon, agad kami mangin instrumento kang imubata nga si Jesucristo, sa pagdampig kang kabuhi kag katarungan, sa pagpasaniyog kang pagidait at paghiriusa, kag sa pagtipon ka mga nag-araplaag kag nagtaralang, agad kami mangin isara sa imo paghigugma. Bugayi ang Dioceses kang San Jose de Antique, kang buhi nga pagtuo,
kaaram kag kaabtik sa pagsabat ng panawagan sa pag-alagad. Ilabiranggid ang pag-ayad ka mga pilas kang pagbinahin-bahinay sa tinga ka mga panimalay ka mga katiringban sa pagkilala ka mga timaan kang panahon sa giya kang imo Espiritu Santo. Sa amon padayon nga pagpanglakatin, may nampuon kami nga nagapangayo kang duga nga kabakid sa pagbantala kang mayad nga balita, kag mapainubuson nga pagbaton kang mga krus sa amon mga dalanen, bangod kami sumulunod ni Kristo, ang dalan, ang matuod kag ang kabuhi. Lubos gid ang amon pagpasalamat kanimo sa kadyang mga bugay, kaimaw kay Jesus kag sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig kang mga katuigan. Amen. Santa Maria, amon nanay nga mahigugmaen, Igampo mo kami. San Jose, amon patron kag manugbantay, Igampo mo kami. durugid nga salamat sa inyong pagpakigbahin sa diyang santos nga misa. We already posted for publication sa mga Facebook pages kang atin nga diocese ang atin nga schedule for the celebration kang atin nga culmination kang jubilee sa next week, no? Martes hasta Miyerkules. So may pagtiriripon sa katedral kang mga pari, mga reliyosa, mga madre, mga seminarista, mga bisita nga obispo kung may maabot dayon sa 14:08 hapon, kag kang mga parokyano rediya nga marapit lang who wants to join us for the celebration of the solemn vespers and the Te Deum sa katedral, pagapangunahan diya kang aten nga arsobispo kang Haro, His Grace the Most Reverend Jose Romeo Lazo. He will also be the preacher during the vespers. And then pagkatapos kang vespers, may pagtiriripon ang mga kaparian, kag mga madre, kag mga seminarista, kag mga bisita nga mga obispo, kag mga kaparian sa Bishop's House. Pagkaaga, alas 6 sa aga, pag-alaw-alawon ang Acton Apostolic Nuncio sa may nga airport rediya sa may nga San Jose, via helicopter halin sa may nga Iloilo mag-aabutan na. And then, ang welcome, and then, anang pag-abot rediya ka natin, kag pagkatapos makapahuhay gamay, and then he will take his breakfast and then rest for a while, kag by 8:30 sa aga magapakikita ang ating Senyor Obispo sa ating mga local government officials rediya sa probinsya. So masuling kita sanda sa may nga Capitol, agad niya i-welcome kang ating governor, kang ating vice governor, kang ating congressman, kag mga municipal mayors. That will be the civic welcome for the nuncio. Tungod ay ang atin apostolic nuncio amuman ang dean o kun ang puno kang tanan nga mga ambasador sa nari-sari nga mga lugar diya sa Pilipinas, no? Kag tana ang atin nga ambasador kang atin Santo Papa sa atin nga mga gobyerno. Pagkatapos karian, magadiretso ang nuncio sa mga katedral sa pag-bless kang marker, and at the same time, pag silid na sa katedral bilang canonical welcome, and then magailista na para sa preparasyon para sa Santos nga Misa nga pagahiwaten alas 10 sa aga sa katedral. May pagahiwaten man nga prosesyon kang kabay pa nga nakabisitar kamo sa Robinson sa aton mga exhibits ka mga patron kang kada parokya, no, kag makapangamuyo, no, kay tiun man diya nga makabisita kamo sa patron kang kada parokya, kay di man ninyo pwede nga malibot tanan-tanan ang halin sa Kasay hasta sa Libertad, sa Semirara kag sa Kaluya nga mga simbahan, ti nag-abot rin diyang atin mga patron kang mga parokya. May mga pagpangamuyo kami nga gina-provide rugto, at least makapangamuyo kamo sa mga patron ka atin mga parokya. May prosesyon nga pagahiwaten sa 15 itaga, alas 7:30 magahalin sa St. Anthony's College ang prosesyon paagto sa katedral, no? And at the same time, during that time nagapadayon man ang civic welcome sa ating apostolic nuncio sa may nga kapitol. Sa alas 8 sa aga, dararengan nga magabagting ang tanan nga mga lingganay sa tanan nga mga parokya sa pagpatimaan kang pagsaulog natin kang pagtakip kang atin nga jubilee. Sa hapon, mga alas 2:30, may audience
Sa pagkatapos ng banquet, may audience ang apostolic nuncio sa tanan nga mga pari, mga seminarista, kag mga reliyoso-reliyosa sa may nga Antique Medical Center Session Hall. No? Gusto na ang intimate meeting with the clergy, religious, kag mga seminarista. Pagkatapos kariyan, magaduaw ta na sa may nga hamtik ang una nga bisita. No? Diha sa Antique, kag magabisita sa atin nga 400 years o kon hamtik ikabuhi marker, and then magahapit sa Malandag para sa maragtas sa 10 Bornean Datus, magahapit sa may nga orphanage kag magaabot sa bishop's house for a little stay. So we expect the Mensa Domini to welcome him sa may nga bishop's house. No? And then pagkagabi amo ng welcome dinner sa may nga St. Anthony's College. Magabalik ang nuncio sa 16 rin, no? November 16 itaga via sa atin airport pabalik sa Manila. So that will be the schedule kang atin nga celebration, pero padayon ang atin nga pagpreparar para sa diyang pagsaulog. So everybody is invited for the celebration of the Mass sa November 15 alas 10 sa aga sa atin nga katedral. Durugid niya, salamat. Palihog magtindig ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa inyo. kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, ang Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa pagigugma kag sa kalipay, nahalad na ang santos nga misa. Salamat sa Diyos. Sa dapong apat manikaso, sa ligat